Siya ay hindi gumagawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Hindi gumagamit man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Kung paano ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak ngayon, naaawa ang Panginoon sa kanilang nangangatakot sa Kanya. Maraming salamat po, Panginoon, muli sama-sama kaming nagtitipon upang magpuri, magpasalamat at sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Salamat po sa lahat ng inyong pagpapala at pag-iingat sa amin. Panginoon, linisin mo aming mga puso't isipan upang maging kalugod-lugod kami sa gawain naming pagsamba sa inyo. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunghayan po natin ang ating mga balita. Pakibasa na lang po natin sa ating mga program ang mga gawain po natin ngayon. Christian Education and Nurture Month, Fellowship in Dedication of the Coins, September 27, 2014, 8 a.m. to 4 p.m. Venue, UCCP McGill Memorial Church. Tema, kapangyarihan espiritual sa pamumuhay na may kabanalan sa kritikal na panahon. Panyaya po, Quezon District Fellowship, UCCP Tayabas, September 6, 2014. Atin pong batiin ngayon ang may mga birthday August to September birthday celebrant po.
Magandang hapon po sa ating lahat. Patuloy po nating wini-welcome ang bawat isa sa atin na narito po sa ating pong bahay, dalanginan, isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, ang ating pong iniaalay sa ating Panginoong Hesukristo. Baka meron po tayong bisita, bagong mukha, bagong simba. Pwede po bang tumayo? Wala po? So welcome po sa bawat isa sa atin. Bine-welcome din po natin yung patuloy na nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. So welcome po sa bawat isa. Meron pa po bang balita? Kung wala na po, tunay na ang ating Panginoong Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy tayong matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Sa pamamagitan niyan, mga magulang ko at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Iyong ituro sa akin ang landas ng buhay, na sa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may mga kasaysayan, magpakailanman. Mga kapatid, kung may bong pa ang mabuting balitang ipinahayag namin
Ito'y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Siya'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninungan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus sa ating Panginoon ay pinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay nagsisimula ang liwanag, ay siya ring nagbibigay liwanag sa aming mga isip, upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tunay o aming Panginoon na itong sanglibutan na kung saan kami naroroon, Ikaw ang siyang may-ari. Bilang iyong mga katiwala, bilang pagtugon sa misyon, amin po itong igagalang, pagyayamanin, at higit sa lahat, pag-uukulan ng pagmamahal. Dahil ito ang nararapat sa mga anak mong tumutugon sa iyong panawagan. Sa hapong ito, aming Panginoon, minsan pa kami na iyong mga anak ay nakadako dito sa iyong bahay, dalanginan, para ikaw ay pasalamatan. Gayon din, humiling ng iyong pagpapatawad sa aming mga nagagawang pagsalansang sa aming sarili, sa aming kapwa, maging sa iyo, o aming Panginoon. Hinihiling namin na kami iyong patawarin. Dahil kami nagkamali, kinakailangan namin maging tapat sa iyo lamang, o aming Panginoon. At alam po namin na ikaw ay Diyos na mapagpatawad at Diyos na patuloy na umiibig sa bawat isa sa amin. Ibibigay mo ang kapahayagan ng iyong pagpapatawad sa bawat isa. Maraming salamat, o aming Panginoon, sa iyo pong pagpapatawad. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw nga po ang aming Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming mannilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Salamat o aming Panginoon sapagkat sa loob ng isang araw, kami na iyong mga anak ay nakadako pa sa iyong bahay, dalanginan. Para nga po magpasalamat at para ipagpatuloy ang aming panahon at oras na nanalabi sa buong maghapon at gabing ito, o aming Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagsamba. Ngayon, kasama namin ang aming mga mahal sa buhay, kasama namin ang aming kasama sa simbahan, o aming Panginoon. Ibig sabihin nito, sama-sama kaming magpupuri
sa kadakilaan ng iyong pangalan. Sa pamamagitan ng aming gawit, pagninilay, at panalangin, O aming Panginoon. Salamat, O aming Panginoon, sapagkat patuloy ang aming mga gawain bilang iglesia. Andyan ang aming konsilyo, ang kaaniban na nagtutulungan para po mapayabong, mapaunlad, maparami ang aming mga paglilingkod na ginagawa. Andyan din po, dakilang Diyos, ang aming paaralan na kung saan ay patuloy kami nagsasanay ng mga maliliit na mga bata at kabataan sa pangunguna ng aming mga guro. Sa pag-alalay ng school board, O aming Panginoon, para po sa isang magandang kinabukasan ng iyong mga anak. Sa patuloy po naming panalangin, O aming Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Lalo tigit doon sa aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman at hindi namin nakasama sa aming pagsamba. Kaninang umaga at ngayong hapon, O aming Panginoon. Ang kanilang mga pangalan, O aming Panginoon, ay naroroon sa aming liturhiya, na palagi naming idinadalangin at pinagpe-pray sa iyo, O aming Panginoon, para ang kagalingan ay kanilang madama at maranasan ang iyong pagmamahal. Sinasama namin sa aming panalangin, O aming Panginoon, ang aming kapatid na Eling Aldea, na kung saan ay nasa pagamutan ngayon, O aming Panginoon, kasama pa ng aming mga kapatid. Ikaw pa rin ang aming dakilang manggagamot na siyang patuloy na magpapagaling sa kanila. Dahil patuloy niyo pong ibe-bless yung mga doktor na tumitingin sa kanila, ibe-bless niyo rin po yung mga gamot na ipinapasok at idinadampi sa kanilang lupang katawan, O aming Panginoon. Salamat po sa walang humpay mong pagpapagaling. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy din po naming ipinagpe-pray ang kabuuan ng aming simbahan sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa iba't ibang mga lugar, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang patuloy na sumusunod at susunod sa iyo, O aming Panginoon. Salamat din, O aming Panginoon, sapagkat meron kaming katahimikan na nararanasan sa aming lugar, sa aming bayan, sa aming lalawigan, sa aming bansa, O aming Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, sa sama-sama naming panalangin para sa aming bansa, patuloy na madama ng mga nangunguna sa amin ang iyong walang humpay na pagkalinga at pag-alalay, O aming Panginoon. Narito po ang iyong mga anak, patuloy na nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. At alam namin, dakilang Diyos, kami iyo narinig. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming pong pagsamba, O aming Panginoon. Ito po'y alay at handog namin sa iyo lamang. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo mawawalang kabuluhan. Tayo po ay
taos-pusong magsisipaghandog. Mapagpalang Diyos, salamat po sa kadakilaan ng inyong pag-ibig. Sa pagmamahal mo po na aming nadarama at natatanggap mula sa inyo. Narito po ang aming mga handog bilang pasalamat sa inyo. Pagpalain mo po ito upang magamit sa patuloy na pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa pangalan ni Jesus. Jesus, Amen. Ating pong tugunang pagbasa ay matatagpuan po natin mula sa Matandang Tipan, 2 Hari 2, 1-12. Iniakyat sa langit si Elias. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinatutuloy ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, naririnig ako ni Yahweh, hanggang buhay ka, hindi ako hiwalay sa iyo. At magkasama silang nagpunta sa Bethel.
Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, "Alam mo bang ang maestro mo ay kukunin na ni Yahweh?" "Alam ko, kaya huwag na kayong maingay," sagot niya. Sinabi ni Elias, "Eliseo, pinakikiusap kong maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ni Yahweh sa Jericho." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ni Yahweh, hanggang buhay ka, hindi ako hiwalay sa iyo." At nagpatuloy silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propeta roon at tinanong, "Alam mo bang ang maestro may kukunin na ni Yahweh?" "Alam ko, huwag na kayong maingay," sagot niya. Sinabi uli ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ni Yahweh sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ni Yahweh, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Pinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-usap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang parawahing apoy na hila ang mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel ay nawawala sa pamamagitan ni Elias." Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 12, talatang 13 hanggang 21, ay ganito po ang isinasaad. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang nagbigay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos, isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay.
kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Idagdag nawa ng Diyos ang pagpapala sa bahaging ito ng kanyang banal na salita. Kung meron po tayong Biblia, pwede po natin buksan po ang aking pong batayan para po sa mensahe sa awit, awit 37, mga talatang 1 hanggang 7. Ang nota pong gagamitin ko po ay mula po sa musika na binuo po ni Gary Granada. Huwag kang mabalisa sa taong masama, huwag mong kainggitan ang likod nilang gawa, pagkat katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo lang hanapin ang kaligayahan, ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala ka'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan, umunlad naman sila. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala ka'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Amen po. Ang ating pong naging teksto ay mayamang hangal. Pero meron din pong mahirap na hangal. Sa aklat ng awit, mababasa po natin sa kabanatang 14, ang talata na sinasabi ng taong hangal. Wala namang Diyos, ang sabi ng hangal. Ang ating pong talinghaga ay ang mayamang hangal. Ang ilan sa mga karaniwang tao ay nagpapalagay na si Jesus ay isang dakilang guro at propeta. Kaya isa sa kanila ang humiling kay Jesus na ayusin ang alitan nila ng kanyang kapatid tungkol sa kanilang mana. Nais ng lalaki na makuha na ang kanyang bahagi sa mana. Ngunit ayaw itong ibigay ng kanyang kapatid. Tinanggi ni Jesus ang kahilingan ng lalaki
Hindi karaniwang hukom si Jesus na nakaupo sa hukuman, hindi siya naparito sa lupa upang ayusin ang ganitong uri ng alitan. Naalala ko ang isa po nating kapatid na lumapit sa isang pastor. Ang gusto niya ay ayusin ang alitan nilang magkapatid dahil sila ay mayroong mamanahin na ice plan. Kung si Jesus ng mga bagay na espiritual, hindi dapat lumapit ang tao kay Jesus upang magkamit ng makabundong pakinabang. Wala sa daigdig na ito ang kaharian ni Kristo. Higit pa rito, alam ni Jesus ang nasa puso ng lalaki, humihingi niya ang kanyang bahagi sa mana sapagkat gusto niyang magkaroon ng mga pag-aari. Isa siyang sakim. Ang mapag-imbot ay hindi lamang nangangahulugan ng pagnanasa sa pag-aari ng iba. Nangangahulugan din ito ng pagnanasa sa higit sa atin ng tinataglay. Ang ibig sabihin ng mag-imbot ay ang ibigin ang mga material na bagay. At itinuturo ng bagong tipan na hindi natin dapat ibigin ang mga bagay sa mundong ito. Ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang tinatangkilik, wika ni Jesus. Hindi tayo kailanman mabibigyan ng mga ari-arian ng buhay na walang hanggan. Sa halip, kabalisahan ang dulot ng mga ito sa atin. Ang totoo, habang tayo'y nagpapayaman, lalo namang tayong naghihirap sa espiritu. Higit tayong aasa sa ating pag-aari kaysa Diyos. At kapag nangyari ito, mapapahamak ang ating kaluluwa. Pagkatapos ay isinay ni Jesus ang talinghaga ng lalaki nagtipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Inakala ng lalaking mayroon na siyang seguridad. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, sa gabiring ito'y mamamatay ka. Sino ngayon ang makikinabang sa lahat mong kayamanan mo? Naalala ko yung aking kapatid. Siya po ay ipon ng mga material na bagay hanggang siya'y mamatay. Napasa akin ang kanyang mga inipon. Totoo po yun. Nasa akin lahat. Hubad tayong isinilang sa mundong ito at hubad din tayong lilisan. Hindi madadala ang ating kayamanan sa kabilang buhay. Tunay na isa siyang hangal ang taong ito, di nagtitipon sa langit ng walang hanggang kayamanan. Bakit natin isa sa panganib ang ating walang hanggang mana? Matamo lamang ang makasanglibutang kayamanan na taga lamang sa loob ng maikling panahon. Narito po ang babala, inilalarawan dito, papaano siya umaktong gaya ng hangal. How did he act like a fool? This man was a fool because of the important things he forgot. Marami siyang mga nalimutang mga mahalagang bagay. Una, he forgot other people. The first thing that he leaves out from the story is that the man thought of no one except himself.
Sarili lang niya ang kanyang inaalaala. He debate with himself is given in a few words. 6 times the pronoun I is used, and 5 times my is found. 6 na beses na binanggit yung salitang ako, panghalip na ako, at 5 beses yung akin. We read, sadly, what shall I do? For I have nowhere to store my crops. I will do this, ang sabi niya. I will pull down my barn, and then I will store all my grain and my goods. One gets the distinct impression these schemes were formulated by self and for self. Other people never entered the man's mind. Hindi niya naalaala ang kanyang kapwa. Number 2, he forgot that a man is more than what he owns. Halimutan niya na mas mahalaga ang tao kaysa kanyang sarili. The rich man conceives of life only in terms of physical things. Number 3, he forgot the source of real happiness. Nalimutan niya ang kaligayahan. Since the rich man had false conception of life, he also has false conception of happiness. Number 4, he forgot God. Yan, nalimutan na niya ang Diyos. Whatever our long-range plans may be, let us remember that the biggest factor of all is God. Yan po ang napakahalaga ang Diyos. If we leave Him out of our plans, they are sure and to end in ruins. Ikalima, he forgot death. Nalimutan niya ang kamatayan. The rich man thought that he was going to live a long life. He made his plans for many years, yet had only 1 day left. Isang araw na lamang pala siya at nalimutan niya na siya ay kukunin na ng Panginoon. Tayo man, we too deceive ourselves and thinking that we have plenty of time. We put off till tomorrow, and yet we do not know if there will be a tomorrow. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at sabay-sabay po natin sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilika ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya na kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng kapayapa kasama ng Kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak, Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na ang bagong balita ay ipinahayag sa bawat isa, lalo tigit ito ay ginawa ng aming Panginoong Kristo na nagligtas sa bawat isa sa amin. Kaya naman, o aming Panginoon, hindi po ibig sabihin na ang buwan ng Agosto ay natatapos na. Tapos na rin ang usapin tungkol sa misyon. Magpapatuloy, o aming Panginoon, ang aming pagtugon sa hamon ng paglilingkod sa pamamagitan ng aming pagmimisyon. Hindi lamang sa pamamagitan ng pag-aaral namin ng bukas na aklat o ng Biblia, kung hindi makita sa aming mga puso at isipan at sa aming paggawa ang misyon na iyong iniatang sa bawat isa sa amin. Sa gabing ito, aming Panginoon, natatapos po ang aming pananambahan, pero hindi nga po dito natatapos ang aming paglilingkod. Ang lahat po ng aming nakita at narinig ay amin pong titipunin at amin pong iipunin. At ito po ay aming bubuksan sa panahon na kung saan ang aming pananampalataya ay nais naming ibahagi sa iba. Lalo tigit doon sa mga uhaw pa sa iyong banal na salita. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na ang iyong mga anak sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Nawa dakilang Diyos, sa bawat patlang ng kanilang mga panalangin, patuloy kang doon tumugon, patuloy kang doon pumulong. Kami po ay lalabas sa iyong bahay, dalanginan, o aming Panginoon. Alam po namin, dakilang Diyos, na sasamahan niyo po kami sa amin pong pag-uwi. Sa gabing ito, sa amin pong pamamahinga, patuloy niyo po kaming samahan, o aming Panginoon. At bukas, ibigay sa amin ang isang umagang kay ganda na malalakas ang aming lupang katawan, at patuloy nga po kaming susunod sa iyong pagkatawag sa bawat isa sa amin. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon na sasambitin ng inyong abang lingkod. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin dahil tayo'y kanyang mga anak, patuloy niya tayong mamahalin. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.